ikaw ay dinukot. Oo, dinukot ako at isang himala na nakalabas ako at wala akong kilala sa Israel nung panahong yon. Pero ang nangyari, naging matinding udyok ito sa akin. Alam mo, halos ganun na rin ako. Gusto kong malaman at nakita ko na kung paano doon. At gusto ko pang matuto tungkol sa kasaysayan at iba pang bagay. Kaya nagbasa ako ng marami ulit. At pagkatapos, talagang naramdaman kong ito ang aking tungkulin na ipakita sa mundo ang kasinungalingang tinatawag na Palestina. Si Paushalidas, co-founder ng India-Israel Nexus. At may akda, ikinararangal kong makasama siya rito sa court interviews. Maligayang pagdating, Paushalidas. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Parang palagi ka na sa Israel kasi ilang beses nakitang nakita rito. Interesado talaga akong malaman ang tungkol sa pinagdaanan mo. Paano nga ba napunta ang isang batang babae mula sa India sa Germany at naging matapang na tagapagtanggol ng Israel? Sige, una sa lahat, hindi na ako ganun tabata. Bata ka pa? Salamat! Ipinanganak ako sa Kolkata o Calcutta, na alam mo naman, at ang lungsod na yon ay kilala sa mapayapang pakikipamuhay ng iba't ibang komunidad. Lumaki ako sa isang magandang kapaligiran kung saan ang mga tao ng iba't ibang pananampalataya ay namumuhay ng magkakasama. At yun talaga ang kinaginsno ko. Lumaki ako na hindi naman reliyoso ang aming pamilya, basta naniniwala kami sa iisang Diyos. At masasabi kong maganda talaga ang aking pagpapalaki. Pagkatapos, ang huling bahagi ng aking pag-aaral ay sa New Delhi. Lumipat ako sa UK para mag-aral. Doon ko nakilala ang asawa kong Aleman. Tapos lumipat ako sa Alemanya. At matagal na yon, pero mga 23 taon na ang nakalipas, nakilala ko rin ang mga Hebreong kasulatan na nag-ugnay sa akin sa lupain ng Israel. Kaya ginawa mo ito dahil sa iyong pananampalataya? Kristiyano ka? Oo, naging Kristiyano ako ng ilang panahon, oo. At oo, pero ngayon sinusunod ko na ang pananampalatayang Hudyo, oo. Wow, ang laking paglalakbay niyan at natuklasan mo ang mga kasulatan. Ano ang humahatak sa'yo? Ibig kong sabihin, marami namang nandyan. Alam kong marami talagang nandyan, pero kailangan kong aminin, nung naging Kristiyano ako, unang nakakit sa akin ay ang katotohanang si Jesus ay isang Hudyo. Tama. Hindi ko maipaliwanag pero simula pa nung bata pa ako, palagi akong naaakit sa Judaismo o sa mga Hudyo. At ang mga Hudyo ay parang gusto kong malaman kung sino ba talaga ang mga taong ito, alam mo yon? At meron talagang hindi maipaliwanag na pagmamahal para sa lupain ng Israel. Hindi ko alam kung bakit, hindi ko talaga masabi sa'yo kung bakit. At nagbabasa talaga ako ng marami tungkol sa Israel at sa kasaysayan ng Israel, bukod pa sa mga kwento sa Biblia. Sinabi ko sa asawa ko, mga 10 taon na ang nakaraan, na pakiramdam ko talagang ito ang tawag sa akin, ang ipaglaban ang lupain ng Israel. Noong panahong iyon, mga 10 taon na ang nakalipas, hindi pa ako nakakapunta sa Israel at nag-aalala rin ako sa issue ng mga Palestino. Parang inaapi ba talaga ng Israel ang mga Palestino? Hindi naman siguro kasi, alam mo, dapat umiiral ang moralidad ng Torah. Alam mo, paano magagawa ng isang ethical na grupo ng tao na apihin ng ibang tao? Kaya nasa isip ko yon. Kaya dumating ka na may mga tanong. Dumating ako na may mga tanong. At syempre, gaya ng alam nating lahat, ang international na media ay laging may kinikilingan laban sa Israel. Kaya pumasok sa isip ko na maaring ang Israel ay isang apartheid na estado o sabihin na nating mas maputi. Nauna akong bumisita sa Israel, mas marami ang kamukha ng asawa kong blonde at asul ang mata kaysa sa akin. At noong lumapag ako sa Israel, sa unang pagkakataon, sabi ko, oh, ano ito? Hindi ako namumukutangi dito kahit kaunti. Parang wow, pareho kaming nababagay dito, ako at ang asawa ko. At naisip ko, wow, ang ganda at iba-iba ng mga tao dito. Kaya, oo. Kaya, nagkaroon ako ng kakaibang karanasan nung unang beses akong lumapang sa Israel, sa mismong unang araw. Anong nangyari? Kaya, ang unang lugar na pinuntahan ko ay ang pader ng kanluran, pagkatapos kong iwan ang mga bagahe ko sa apartment na tinutuluyan ko. At pagkatapos lumabas ako mula sa East Gate, alam mo yung Dome Gate, na papunta sa East Jerusalem. Hindi ko alam yon. At mainit ang araw noon. At galing talaga ako nun sa Turkey dahil may inaasikaso akong trabaho ron, tumutulong sa mga biktima ng lindol sa pamamagitan ng isang organisasyong Israeli. Ang interesting naman.
Sobrang init at pagod ako kaya hindi ko na masyadong pinag-isipan. Patuloy lang akong naglakad sa kalsada at medyo hindi na ako naging komportable. At marami taxi driver ang nagtanong sa akin. Tinanong nila kung gusto kong sumakay sa taxi. Sabi ko, hindi, maglalakad na lang ako dahil gusto kong tuklasin ang lugar. Shabat yon natatandaan ko. At sa huli, pumayag na rin ako at sumakay ako sa isang taxi. Nakita ko, ay, Israeli ang plaka ng sasakyan. Dapat ay ayos lang ito. At sumakay ako sa taxi. At para paikli ng kwento, agad na nilock ng taxi driver ang mga pinto at napunta ako sa lugar na ayaw ko naman talagang puntahan. At nakita ko ang mga kalsadang paikot-ikot at nakita ko ang Area A. Narealize mo bang dinadala ka niya sa iba? Sinabi mo ba na huminto at dalhin ka sa hotel mo? Oo, pero sabi niya, kapatid kita, natutuwa akong pumunta ka sa banal na lupa. Dalhin kita kung saan naganap ang totoong kasaysayan. Hayan mong dalhin kita sa Bukirin ni Boas at iba pa. Lahat ng kwento niyang walang saysay. Huwag mag-alala na may issue ng kaligtasan dito. Ako, nung nakita ko na parang may mga karatula sa kalsada. At tandaan, ito ang pinakaunang araw ko sa Israel. Wala akong kilala, wala talaga akong alam. Ang nakita ko lang ay mga karatula na parang papunta, alam mo yon, palabas ng Jerusalem. Kaya naisip ko, kung sakali, daraan din kami sa sikat na Israeli checkpoint na nababalita, yung nakakatakot na may malalaking inspeksyon at iba pa. Kaya sabi ko sa sarili ko, sige, kung sakali, may Israeli sundalo doon at pwede ko siyang kausapin para makalabas ako. Pero hindi yun nangyari, may litrato pa ako. Parang pinapalampas lang ng mga tao yung taxi at wala namang humaharang, walang huminto, wala talaga. Kaya kinausap ko na lang yung lalaki, yung taxi driver. Sabi ko, nasaan na yung sikat na checkpoint na laging pinag-uusapan ng mga tao? Sabi niya, hindi, hindi, yun na yung checkpoint. Tara na ate, tuloy tayo. Sabi ko, sige. Sa tingin ko, ang tanging pagkakataon lang, alam mo yon, parang nasa likas na ugali ng tao. Kapag napunta ka sa isang crisis na sitwasyon, parang may adrenaline o kung ano mga bagay na nagpaparamdam sa'yo na. Kaya mo to, malakas ka, kalmado ka. Nakita ko yung pulang karatula, Area A. Wow, nakasulat pa doon na bawal pumasok doon ng mga Hudyo. Bawal pumasok ang mga mamamayang Israeli, sabi ko. Teka, saan mo ko dadalhin? At sabi niya, huwag kang mag-alala, dadalhin kita sa isang magandang lugar. Kaya yon napadaan din ako. Nakita ko lang yung mga karatula sa kalsada. Yun ay Beit Jala, Beit Sahur, Bethlehem at lahat ng yon ay nasa Area A noon. At bigla kong nakita ang mga Palestinian na taxi, mga polis na Palestinian. At naisip ko, Diyos ko, hindi ko alam ang gagawin ko. Nandito na ako. Fan talaga ako ng Fauda, kaya alam mo, Para mas sa eksena ka ng Fauda, Diyos ko, sige. sabi ko yun lang ang paraan ko para mabuhay. At naramdaman ko na sige, parang ito na talaga ang gusto ko. Hindi ko alam kung tama ang salitang pangarap, pero palagi kong ginusto na dito sa lupaing, ito ako huminga ng huli. Ang lupain ng Israel, iniisip mo na yon. Pwede mo ba itong bilhin? Sige, yun na yun. Dito na lang ako mamamatay. Sana makonta ko asawa at mga anak ko kahit minsan. At pagkatapos, kinabahan ako nung makita kong walang signal ng cellphone dahil sa lugar ng Jeddah, Samaria, walang signal ang SIM card na gamit ko. Kaya oo, buong hapon kong nakasama ang mga lalaking Arabo. May mga nag-propose din sa akin ng kasal. Sila ba si Zeynep? Kinuha nila lahat ng pera ko. Hindi naman sila masama pero parang ganito sila. Hindi comfortable at hindi kaaya-aya. Parang kinuha nila ang pera mo. Ninakaw nila lahat ng pera ko. Kinuha nila lahat ng pera ko. Pinadamit pa nila sa akin ang credit card ko at kinuha lang nila lahat ng pera ko. Dinala nila ako sa isang tindahan. At naalala ko pa, actually, may isang litrato akong kinuha dahil hiniling ko sa kanila na dalhin ako sa dulo ng kalsada kung saan makikita ko ang paglubog ng araw. Kaya may litrato ako ng paglubog ng araw. At sabi ko, sige, papadilim na. At isa sa mga lalaki ay nagiging agresibo na. Sabi niya, halika, akyat tayo sa itaas para uminom ng tsaa. Ako lang ang babaeng nandoon, napapaligiran ng mga lalaki. Sabi ko, hindi ako aalis. Nakita ko yung taxi driver, tiningnan ko siya sa mata at sabi ko, ikaw ang maghatid sa akin sa Jerusalem ngayon. Di ko alam anong nangyari pero sabi niya, sige, bitawan ninyo siya, ihahatid po siya pabalik. Ito yung panahon na kinukuha na nila lahat ng pera mo. Ooh!
So by the way, sinasabi rin nila na dalhin mo kami pabalik sa Israel. Dalhin mo kami sa Israel. At ako naman, paano ko kayo madadala sa Israel? At saka, palagi ninyong kinikritiko ang Israel. Palagi ninyong sinasabi sa akin kung gaano kasama ang Israel. Bakit mo gugustuhin pumasok ng palihim? Bakit mo gustong pumunta sa Israel? Gusto namin magtrabaho doon. Ah, gets ko. Sa tingin ko, nagkaroon ako ng pakiramdam ng kapanatagan at parang may otoridad ang boses ko, kaya ako nakalabas. Itinuturing ko itong isang himala. Pabalik ko sa Jerusalem, nanginginig pa rin ako, gaya ng maiintindihan mo. Siyempre. Tinawagan ko ang asawa ko at halatang nanginginig pa rin ako, kaya natagalan bago ako nakabawi. Nagkaroon ako ng mga bangungot sa maraming gabi pagkatapos noon. Ikaw ay dinukot. Ako ay dinukot, oo. At isang himala na nakalabas ako at wala akong kilala sa Israel noong panahong yon. Pero ang nangyari ay nagbigay ito sa akin na matinding udyok. Alam mo, parang gusto ko talagang malaman kung paano doon. Nakita ko kung paano doon. At gusto ko pang matuto tungkol sa kasaysayan at iba pang bagay. Kaya nagbasa ulit ako ng marami. Pagkatapos, naramdaman kong tungkulin kong ipakita sa mundo ang kasinungalingang tinatawag na Palestina. Pausyalidas, sa unang araw mo sa Israel, ikaw ay dinukot. At ikaw, nakikita mo itong dahilan para laging bumalik. Talagang kamangha-mangha. Bago pa ito, noong Oktubre 7. Siyang Matagal ko nang ipinaglalaban ng Israel. Nung nangyari ang Oktubre 7, naalala ko pa. Mas madali na trabaho ko ngayon. Nung Oktubre 7, marami na akong kakilala sa Israel. Maliit lang ang Israel, kaya sa isang kaibigan, may makikilala ka pang iba. May mga kaibigan na akong parang pamilya. Kaya nung Oktubre 7, parang nasaktan ako at ang pamilya ko. Simula noon, tuloy-tuloy na ako nagtanggol para sa Israel. Akala ko mas magiging madali ang trabaho ko dahil makikita na ng mundo ang pinagdaanan ng Israel. sa isang banda. Oo, pero hindi, alam naman natin lahat ang nangyari. Pausyalidas, ano bang nangyayari sa Alemanya ngayon? Pakiramdam ko may dalawang mukha ang Alemanya. Sa isang banda, nakikita natin na mahigpit silang humarap sa mga nagpoprotesta. Hindi nila hinahayaang gawin ng mga nagpoprotesta roon ang ginagawa nila sa ibang mga kabisera sa Europa at ikinukulong nila ang mga ito. Bawal din ang linyang from the river to the sea dahil ayon sa batas, panawagan ito sa genocide, hindi ba? Sa kabilang banda, meron kang punong ministro, presidente, punong ministro, presidente. Chancellor. O ang chancellor, tama, ang chancellor. Parang dalawa ang sinasabi niya. Sa isang banda, parang sinasabi niya, pinoprotektahan namin ang mga Hudyo. Walang antisemitismo sa bansa. Sa kabilang banda, binoboykot ang tulong sa depensa. Hindi tulong, kundi pagbebenta ng mga kagamitang pandepensa sa Israel. Sa isang banda, sinasabi niya na siya lang siya. Hindi ako sigurado kung nasaan talaga siya. Ano ang pananaw mo bilang Aleman na yon dyan? Tama. Kaya masasabi ko sa kabuuan, tulad ng tama mo sinabi, parang dalawa ang mukha niya. Tama ang paglalarawan mo. Sa tingin ko, marami nang nagawa ang pamahalang Aleman sa pagpapanatili ng pamana ng mga Hudyo. Oo. At hayagan nilang sinasabi ng seguridad ng Israel ay talagang usaping pang-estado. Para sa Alemanya. Alam mo, poprotektahan namin ang Israel. Sa kabilang banda, lahat ng ito, oo, doble ang pamantayan pagdating sa usaping depensa. Sa tingin ko, karamihan ng opisyal ng gobyerno sa mga estado ay pro-Israel, kaya masuwerte akong nakatira sa lungsod ng Dusseldorf. Ito ang kabisera ng pinaka-industrialisadong estado sa Alemanya, ang pinakasikat na estado sa Alemanya. At ang aming alkalde ay kamangha-mangha. Lahat gagawin nila para protektahan ang mga Hudyo at Israel. Kamakailan, napansin namin na may ilang tao sa online activism at tinanong nila ako kung may maibibigay akong payo sa dapat gawin. Kasi may mga nakakatakot, parang masasama, nakakadiring online activists, mga anti-Israel activists na talagang pinagtatawanan at nilalait ang mga namatay sa Nova at ang mga bihag. At lahat ito ay gamit ang napakabastos na pananalita. Na yon, sila ba ay galing sa kanan o sa kaliwa? O halo-halo? Sa tingin ko, halo-halo. At sila ay Aleman. Talagang Aleman. Kaya sabi ko, alam mo, tignan natin ang konstitusyon. Ayan sa konstitusyon, ang hate speech o panunukso sa mga namatay ay may kaparusahan sa batas. Alam mo, sabi namin, tama na. Dumiretso kami sa pulis at korte at agad nila silang pinatigil.
Pinatigil nila sila. Ito ang kalamangan ng pagtira sa Alemanya dahil may mga batas, pero dapat may kumikilos. Masaya ako na ginawa namin yon. Alam mo, tapos na talaga ang panahon ng pagsasalita at pagpapaliwanag. Kailangan na nating kumilos. Walang anuman, meron tayong tamang mga batas, tamang mga hakbang, at tamang mga pananggalang na nakahanda. Iyan ay resulta ng, alam mo, ng panahon pagkatapos ng digmaan. Yeah, yet ibig kong sabihin, ngayong 2025 lang, mayroong halos 9,000 na insidente ng antisemitismo sa Alemanya at tumaas ito ng mga 258% kumpara noong 2022. Hiniling ng Der Spiegel na magsulat ako ng artikulo tungkol dito, kaya mayroon ako nito. Meron kang mga ganitong kaisipan sa iyong isipan. Pero oo, nakakatakot ito. At sa tingin ko, maraming Aleman ang sa isang banda ay nagigising na dahil nakikita nila ito bilang isang pag-atake sa demokrasya, sa kalayaan ng pagpapahayag. Nagiging delikado na, mga kalsada. May 3 akong anak na babae. Aminado akong hindi ako kampante kapag sinasabi nilang uuwi sila ng gabi. Pausyalidas, may matinding debate ba sa Germany tungkol sa mga imigrante? Nabasa ko na sinusubukan nilang pauwiin ang mga Syrian pabalik sa Syria ngayon, na sinasabing malaya na ito. Iyan ba ang debate? Sigurado akong hindi tungkol sa Israel yon. Hindi lang dapat tungkol sa atin ang debateng ito. Well, ang gobyerno, ang namumunong gobyerno ay nakatanggap ng maraming kritisismo dahil sa sitwasyon ng imigrasyon na ito. Pero ang problema sa tingin ko, karamihan pa rin ay ayaw kumilos dahil tinatawag ko itong parang may savior syndrome ang Alemanya. Gusto nilang iligtas ang mundo. Kaya gusto ng mabubuting tao na iligtas ang mundo. Kaya sa tingin nila, ang pagpapaalis ng mga tao ay baka masyadong mabagsik. Kaya hindi mo dapat ginagawa yon. Pero may malaking debate tungkol dito. Pero sa totoo lang, wala namang nangyayari. Gaano na ba kalala ang krimen? Sabi mo natatakot kang maglakad mag-isa ang mga anak mong babae sa gabi. Sa tingin ko, marami na ring nakakaramdam nito sa maraming kabisera sa Europa ngayon. Nakakalungkot. Hindi naman dati ganito. Dinadala ko ang komunidad ng mga Hudyo sa aking lungsod. Mahirap ang kalagayan nila. Hindi ka makapagsuot ng kipa sa kalsada. Naiintindihan ko, masaya ako na suot ko ang kwintas na ito na may nakasulat na emet sa Hebreo. Pero alam ko, sige, karamihan ng tao ay hindi naman nakakaintindi ng Hebreo. Pero kung may suot akong bituin ni David noong may mga rally para sa mga bihag, dati akong natatakot, tulad ng sa rally, ayos lang, may proteksyon ng pulis. Pero pagkatapos ng rally, papunta sa kotse ko, kailangan kong laging magmasid. Kasi parang Ang kakaibang paraan ng pamumuhay. sa Alemanya, Sa Alemanya, oo. Proud ako sa lakas ng ating pulisya at ipinagmamalaki ko sila. Pero, at talagang sawang-sawa na ang mga pulis sa lahat ng ito, isipin mo yung mga aktivista ng Free Palestine. Pero hindi ito kaaya-aya. maisip ko yan. Pausyalidas, pwede mo bang ikwento ng kaunti ang tungkol sa libro mo? Noong nakaraang taon ay na-launch ito dito at malaking karangalan para sa akin na dumalo. Ikwento mo sa amin ang tungkol sa libro at kung ano ang nagbigay inspirasyon sa iyo para isulat ito. Matagal ko nang gustong magsulat ng libro tungkol sa mga Hudyo sa India dahil sa palagay ko hindi masyadong kilala ang bahaging yun ng kwento ng mga Hudyo. At noong mga 8 taon na ang nakalipas, nakipag-ugnayan ako sa isang babae, isang Judyong Indian na 83 taong gulang na nakatira sa Canada. At madalas kaming nagkukwentuhan. Sabi ko, sige, alam mo, gawin na natin ito. Ikuwento ko ang buhay ng mga Hudyo sa India gamit ang kwento mo dahil marami ka ring karanasan sa diaspora. Kaya napagdesisyonan naming sumulat ng libro ito tungkol dito. Pangunahing pamana ng mga Baghdadi na Hudyo ang mga Hudyo na nagmula sa gitnang silangan. At iyon ang naging huling alon ng mga taong Hudyo na dumating sa India. Pero pati na rin ang Bene Israel na isa sa mga masinaunang komunidad na dumating mismo mula sa lupain ng Israel. At isa sa mga bagay na napag-usapan namin ay kung paano sa India, hindi kailanman naranasan ng mga Hudyo ang antisemitismo. Tama yon. Sa kasaysayan, Marahil isa ito sa ilang lugar sa mundo. eksakto. At maganda ang naging buhay nila. Muli, para itong mga lungsod ng pagkakaisa gaya ng Mumbai, Delhi at Kolkata. Sa katunayan, may mga Muslim na mga tagapag-alaga ng mga sinagoga ng mga Hudyo, kaya malaki ang paggalang nila sa isa't isa.
Paglipat ng mga pamilyang Bene Israel sa Hilagang Amerika, madalas nilang maramdaman na walang nakakaalam ng kanilang kwento. Naitanong nila, Hudyo ka ba? Nagbalik ka ba ng reliyon o ano pa man? At naisip namin, hindi, isulat natin ito. At naramdaman ko na pagkatapos ng Oktubre, 7 ang kwento ng mga Hudyo mula sa iba't ibang panig ng mundo ay mas naging mahalaga pang ibahagi. Dahil hindi lang sa Europa nanirahan ang mga Hudyo. Noong Holocaust sa Europa, sinabihan silang hindi sila sapat na Europeo. Tama. Dati, hindi sila puti, pero ngayon, parang kami na at kayo ay tinuturing na ring puting kolonisador. Madalas akong sabihan nun na bumalik sa Poland. Sabi ko, mukha ba talaga akong taga-Poland? Kaya mo makikita parang sobrang na-brainwash na sila. Sisiraan nila kahit sino na kumakampi sa Israel at sa mga Hudyo. Oo, isa rin yan sa dahilan kung bakit napagdesisyonan naming hindi lang talakayin ang pamana ng mga Hudyo sa India sa pamamagitan ng pagluluto at pagpapanatili ng culinary heritage. Kaya meron rin magagandang recipe mula sa mga Hudyo sa India, pero ikinukwenta rin ang kwento tulad ng bakit napakahalaga ng Sionismo. Kaya hindi ito political na Sionismo dahil sinabi nila na ang ating mga ninuno ay nagdasal patungong Jerusalem at nagnanais na makarating sa Sion sa loob ng libu-libong taon. Kaya. Oo, tama. Hindi rin naman tayo puti. Mga mananakop, hindi tayo mga puting mananakop, sabi mo nga. Pausyalidas, kasali ka na naman sa bagong proyekto na sa tingin ko ay kahanga-hanga at natutuwa akong nandoon ako sa isa mong paglulunsad. Ang dami mong nagagawa dito kahit hindi ka dito nakatira. Malapit ito sa aking puso at sa aking posisyon sa Foreign Ministry. Ang tinatawag na India-Israel Nexus, isang organisasyong nag-uugnay sa kultura, negosyo at iba pa. Ipaliwanag kung bakit mo ito ginawa at kung bakit na yon. Tama. Kaya itinatag namin ito kasama ng aking founding partner, si Revital Moses, na tinatawag na Moses sa Israel. At parang hindi opisyal na ambassador ng India doon. Isa siyang Indianong Hudyo na nakatira sa Tel Aviv. At si Joyston De Mello, isa siyang serial entrepreneur. Siya rin ang responsable sa pagdadala ng mga manggagawang Indiano sa Israel. May negosyong pamilya niya na mahigit 20 taon. Kaya kaming tatlo ay nagkakilala at pareho kami na ideya. Naisip namin na gawin na agad ito dahil mabilis kami kumilos, kaya sinabi namin, gawin na natin. Gusto naming magbigay ng plataforma para sa mga tao sa negosyo, sa kultura, para rin ito sa mga tao sa lipunan na magsama-sama dahil naiintindihan namin yon at ito ay nakabase sa Israel. Pero kami, malapit ang ugnayan namin sa Embahada ng Israel sa India at talagang sumusuporta rin sila sa amin. Kaya alam namin na marami mga Indian na nakatira sa Israel, halimbawa, o marami mga Israeli na gustong pumunta sa India magnegosyo. Alam natin ang matibay na kolaborasyon sa depensa ng dalawang ban sa Israeli Tech, Adlitech, Foodtech at iba pa. Pero nasaan ang mga taong ito? Gusto nilang makipag-ugnayan. Maraming gustong makilala ang isa't isa, pero may mga tao na nakakalat sa buong bansa. Kaya sinabi namin, padsamahin natin sila. Gusto lang talaga namin magbigay ng plataporma para magkaugnayan ang mga tao, makahanap ng bagong oportunidad sa negosyo at magkaroon ng mga workshop. Alam mo yon, halimbawa may Israeli company na gustong magnegosyo sa India at magdaos ng workshop tungkol sa karanasan ng pagnenegosyo doon. Oh. At ganun din naman, baliktad din. Kaya tingin ko ito na ang tamang panahon. Naparito si Punong Ministro Modi at marami ng MOUs na napirmahan at marami pang kasunduan sa kalakalan na maaaring gawin. Alam mo, ako mismo ay kasali sa Gulf Israel Women at pati na rin sa UAE Israel Business Council. At napakaraming mga kawili-wiling oportunidad tulad ng I2U to Israel, India, USA, UAE at IMEC Israel, Gitnang Silangan, Europe Corridor. Kaya sa tingin ko, may napakagandang kinabukasan ng pantutulungan ang India at Israel. Kaya natutuwa talaga ako na nakagawa kayo ng ganitong plataforma para sa ugnayan tao sa tao, para sa kapayapaan, normalisasyon at koneksyon. Sa tingin ko, napakahalaga nito. Oo, at alam mo, tulad ng depensa at drip irrigation na kilalang Israel sa India, maganda ito. At pwedeng magkamayan ang mga opisyal ng gobyerno, maganda lahat ito.
Pero sa huli, tunay na nakikilala ng mga tao ang isang bansa kapag ang mga ordinaryong tao ay nagsasama-sama, nagkakakilala, kumakain ng sabay, at nag-uusap sa isa't isa. Kaya iyon ang paraan para mapanatili, alam mo, ang isang relasyon. Kaya iyon talaga ang aming layunin. Sa tingin ko, magandang ideya ito. May ilang seryosong tao sa silid, mga dating embahador, pinuno ng Chambers of Commerce at mga taong tunay na may malasakit sa ugnayan ng India at Israel. Oh. Excited akong makita kung saan tayo dadalhin ito at ano ang magiging itsura ng hinaharap sa rehiyon. Oh. Excited akong makita ang susunod mong gagawin, Paushali Das, kasi lagi kang abala sa paggawa ng magagandang bagay. Matatag kang tagapagtanggol kahit minsan ay mahirap ang paligid. Ina ka ng 5 anak kaya hindi mo pwedeng sabihing wala kang ginagawa. Sabi ko lagi, kung may gustong matapos, ibigay sa abalang tao. Ikaw at ako yon. Tama ka dyan. Paushali Das, maraming salamat sa mahusay mong trabaho. Salamat sa palaging pagsuporta sa Israel at pagturing sa amin bilang kapwa mo rin. Sa susunod mong bisita sa Israel at sa mas exciting na mga gagawin mo, Oo, hindi na ako makapaghintay. salamat sa pagsama mo sa amin. Salamat sa pag-imbita sa akin.